King inang yan. Tama pa ba yan? Sa mga nasa may katungkulan dyan, wala bang violation yan? Okay pa ba na ginagawa sa bata yung ganyan? Lalo na sa isang batang babae. At sa'yo, bakit mo hinahayaan na ginagawa yan sa anak mo? Alam mo naman na bata pa yung anak mo. At yung lalaki na iyan, boyfriend lang ng ex mo. Ang rason lang naman kung bakit din hinahayaan niya ng ex mo ay dahil in love siya dyan sa lalaki na iyan. Paano kung dumating ang araw na maghiwalay yan? Ang first kiss ng anak mong babae ay yung dating ex ng ex mo, di ba? Instead na sana, ang first kiss niya ay maaaring yung magiging boyfriend niya o yung mapapangasawa niya. Kasi nga, di ba sa Kristyanismo, ang tunay na batas dyan, dapat yung tama ang unang hahalik sa labi, di ba? Kaya nga you may kiss the bride, di ba? Ang unang hahalik sa labi ng babae ay yung lalaki na mapapangasawa niya. So ngayon, paano ngayon yan? So ang unang humalik sa labi ng anak mong babae ay yung lalaki na boyfriend ng ex mo o ng nanay niya na hindi naman niya kadugo o kaano-ano. At isa pa, bata pa yan. Hindi natin alam kung talagang papayag siya na gawin yan sa kanya. Sumusunod lang yan sa kung anong sinasabi ng magulang niya, ng mga tao sa paligid niya, dahil di pa nga nakakapag-isip ng tama yan. Kaya anong ginagawa mo? Bakit hinahayaan mo na gawin niyang bagay na yan? Hindi naman niya kadugo yan. Hindi pa nga yan asawa o sabihin na nating forever ng ex mo, di ba? Paano nga kung maghiwalay yan? Dinahalikan na niya yung anak mo, di ba? Kahit na maging mag-asawa pa sila, hindi naman niya anak yan. Siguro someday, pag may tamang kaisipan na yung bata o kaya niya na magdesisyon para sa sarili niya at gusto siyang halikan nitong hinayupak na to, then pag pumayag yung anak mo, then yun, pwede yun. Pero sa ngayon na bata pa yan, parang sa totoo lang, hindi ko lang sure, pero parang grooming pa yun nangyayari, di ba? Bagay na hindi maganda. So, bakit nyo hinahayaan yan? At yung mga tao naman, na nasa comment section, na instead na pagsabihan yung sirano, sabihin natin yung gamitin yung salita, kasi baka mamaya magkaroon ng demandahan di ba? Mapahama ko, pero this is insane, di ba? Imbes na pagsabihan sa mali, yung ginagawa ni dito sa bagay na ito, pagsabihan sa maling ginagawa niya, ang ginagawa pa, pinapalakpakan nyo pa. Bakit naman hayaan niya ikaw? Bilang babae, gusto mo ba na halikan ka ng boyfriend ng nanay mo sa labi mo habang bata ka pa? Siyempre, di ba pagka umidad ka na ayaw mo, di ba lalo na pag naghiwalay sila, kumbaga nahalikan ka na ng ex ng boyfriend ng nanay mo sa labi mo. At isa pa, kung yung batang yan ipapayag na halikan siya sa labi niya, ang hahayaan lang niya na humalik sa kanya ay siyempre yung mga kamag-anak niya o maaring tatay niya. Di ba? Kayo mga babae, di ba? Ang hayaan niyo lang is yung tatay niyo o baka hindi pa kayo magpahalik sa labi niyo sa tatay nyo. Kasi nga, medyo cringe yun. Di ba? Dahil lalaki pa rin yun. Lalo na kung yung lalaki, hindi naman niya kaano-ano, hindi asawa, hindi kadugo, hindi niya sabihin na natin forever pa ng nanay niya, pero nahalikan na siya. Di ba? Bakit hinahayaan yung ganyan? Ano yan? Ino-normalize natin yung ganyan. Paano yung yung experience ng bata? O paano pag tumating ang time, magkaroon ng hindi magandang relasyon si batsa itong si o di, pag binalikan ng bata yung video na ito o yung past life niya, makikita niya na hinahalikan siya ni sa labi. O, bakit natin hinahayaan na mangyari ang bagay na yan? Kumilos ka. Wag mong hayaan yung ganitong klaseng bagay. Ninormalize na ng mga ulul, nitong mga fans niya at itong magka-relasyon na ito. Well, di ko mo sinasabi mga siraulo sila. Nasabi ko lang naman yung salita na yun, parang expression lang naman. Okay, alam ko naman na kahit paano may katinuan pa itong dalawang ito. Kaya sana naman, kayong dalawa, itong si Ray at saka si Seb, itigil nyo itong katarantaduhan na ito. Alam kong mahal mo si Ray. Alam kong in love ka sa kanya ngayon. O sabihin na natin masaya ka sa kanya ngayon. Pero hindi porque mababa ang intelligence level mo ngayon dahil mataas ang emotional level mo, hayaan mo na sabihin na natin gawin to sa anak mo. Kung mahal mo siya at gusto mong magpahalik sa kanya sa labi, then go ahead. Enjoy, di ba? Pero wag mong idamay yung anak mo. Dahil relasyon lang ninyo ito ng lalaki mo. Hindi ito relasyon ng anak mo at ng lalaki mo. Wag mo siyang idamay dito. Dahil sa totoo lang, may kasalanan ka na nga Hindi mo man lang ipinapakita sa kanya o binibigyan ng oras yung tunay na ama niya dito sa sitwasyon na ito na mayroong kayo. So doon pa lang may mali ka na, tapos may mali ka na naman na gagawin. Papahalikan mo. O sa mga kalalakihan dyan na may mga anak, papayag ba kayo na halikan ng ibang tao yung anak ninyo?
Okay, dahil ibang tao yan eh, 'di ba? Ibang tao yan sa iyo, ibang tao yan sa ex mo, ibang tao yan sa ano, o sa babae mo o sa lalong-lalo na sa anak mo. Ibang tao yan, papayag kayo. Yan sa inyong mga babae diyan. Papayag ba kayo na halikan kayo ng ng boyfriend ng ng nanay ninyo? O na hindi niyo pa nga sure kung talaga magiging stepdad niyo yan. Hindi niyo pa nga sure kung magkakatuluyan sila talaga. O kahit na magkatuluyan pa sila, di ba ang cringe? Hahalikan ka sa labi. Bakit kayo pumapayag kayo? O di ba? Kaululan. Dahil yan sa emosyon. Dahil yan sa in love tong si... Ito namang si... Porque pumapayag naman si... Ginagawa naman niya. Di ba? Ito lang yung nakikita natin ngayon. Pero hindi natin alam ha. Ito, hindi ko sinasabing may nangyayari ha. Pero hindi natin alam kung ano pang pwedeng nangyayari. Di ba? Pero hindi ko sinasabing may ginagawa sila. Alam ko naman kahit paano mabuting tao. Kahit paano. Itigil mo yan. Alam ko na mabuting tao ka. Malinis ang intention mo. Okay? Pero, itigil niya ang katarantaduhan niya. Huwag niyo idama yung bata. Dahil kawawa naman yung bata. Hindi niyo alam kung talagang gusto niya yan. At hindi niya kayang i-defend pa yung sarili niya. Kasi bata pa siya. Okay? Totoo lang. Kaya nga sabi ko kanina, baka child abuse pa ito. O grooming pa yung nangyayari. Kasi parang ginugroom mo yung bata na pumayag na dapat ganito siya sa magiging boyfriend. Sa bawat magiging boyfriend ng nanay niya. Okay? Alam ko mabuting tao ka kahit paano, magulo ka lang talaga sa decision making mo. Dahil siguro sa mga pinagdaanan mo, dahil babae ka nga kasi, female nature, 'di ba? Emotional ka, 'di ba? Tapos dahil frustrated ka na magkaroon ng pamilya kaya nagagawa mo ito. Pero ayusin mo 'yung sarili mo. Huwag mong idamay 'yung anak mo. At sa mga single mother diyan, makinig kayo sa akin, huwag niyong gawin ang bagay na ito dahil maling-mali ito. Huwag niyong idamay sa kalokohan ninyo yung anak ninyo. Okay? Dahil nga, kung gusto mo na magkaroon ng relasyon o masaya ka sa karelasyon mo ngayon, ikaw na lang yun. Huwag mo nang idama yung anak mo. Dahil yung anak mo, wala pang alam yan. Dahil kung yung anak mo ang tatanungin, mas gusto niya pa na buo kayo bilang pamilya ng tatay niya. Dahil lahat ng mga kabataan na merong broken family, ang tunay na hangad niyan o gusto niyan na magkaroon sa buhay niya, ay mabuo yung pamilya niya. Tapos ngayon ang gagawin mo, inilayo mo na nga o sabihin na nating nag-boyfriend ka na nga. Well, hindi ko alam kung anong issue. Kung sino talaga nakipaghiwalay sa inyo, anong issue ninyo ni pero sabihin na natin, hindi mo na nga binibigyan ng time o hindi mo na nga binibigay o sabihin na natin, hindi mo binibigyan ng time yung tatay at saka yung bata, kumbaga yung mag-ama. Hindi mo na nga sila hinahayaan na magkita o magsama, 'di ba? Tapos gagawin mo pa 'to. Naman gano'n. Alam kong mahal mo 'yung anak mo at mahal mo rin 'tong boyfriend mo na ito. Pero wag sana nating kalimutan 'yung salitang katinuan. Hindi porki in love na tayo o sabihin na nating masaya tayo o galit tayo sa isang bagay, mawawala na tayo kaagad sa katinuan. Kawawa naman 'yung bata. Okay? And ikaw kumilos ka naman, parang hindi ka naman na ama, hinahayaan mo 'yan, gawin 'yan sa anak mo. Paano kung dumating ang time, matauhan yung anak mo na mali pala na ginagawa yan sa kanya. Tapos bigla niya mang-alala na walang ginawa yung tatay niya. O kala ko ba mahal mo anak mo? So ito yung oras para kumilos ka. At isa pa, kailangan mo magsalita habang may power ka pa at influence. Magsalita ka naman para sa mga kalalakihan na na ang hangad ay yung katinuan sa bawat pamilya. Di ba? Broken family na nga kayo. Tapos hayaan pang gawin to sa anak mo. Sino bang pwede magtanggol sa anak mo? Ako? Ibang tao? O yung dalawang yun lang magkasama at lahat nung nakapaligid sa kanila, yes lang yan, oo lang yan. Pati mga nasa comment section, oo lang yan. Ako nga lang yung nag-against dito eh. So dapat magsalita ka dahil kung di mo gagawin yan ngayon, paano yung mga iba na walang kapangyarihan magsalita? Yung mga iba na walang influence o walang platform na katulad mo. Paano yung mga yon? Hindi sila makakapagsalita, ay gagawin sa kanila yan ng mga ng mga ex nila na fans ni nitong ex mo. Dahil nga nakita na okay lang naman pala. Karamihan sa mga Pinoy, alam mo naman, sunod-sunuran lang, lalo na kung influential pa yung tao. So kung ngayon, ikaw may kapangyarihan ka para gawin ito, magsalita ka. Pagbawalan mo sila, o kaya sitahin mo. Kung ayaw pa rin huminto, kasuhan mo. Dahil bawal yan. Okay? Doon sa mga nasa may katungkulan dyan, kayo ba, para sa inyo ba, tama ba ito? Kung tama ito, educate me. Okay, sabihin nyo sa akin kung tama ito. Pero kung mali ito, sitahin nyo naman. Ba't nyo hinahayaan? Pag may mga bagay na maliliit na bagay na hindi naman talaga tungkol sa sabihin nating child abuse o may involvement ng grooming, ginagawa nyo ng storya, binabash ninyo, di ba? O kaya pinipressure ninyo. Pero pag ganito na sobrang obvious na, ba't tahimik kayong lahat?
tapos pinapalakpakan pa ng society. 'Di ba? Tama pa ba? Hindi naman tatay yan eh. Hindi naman kadugo yan eh. Yung mismong tatay nga, 'di ba, sa Raffy Tulfo in action, nagkakaroon pa ng ng pagnanasa dun sa mga anak nila eh. Paano pa kaya itong hindi naman kadugo? Oh, tapos isa pa, first kiss nung bata. 'Di ba? Ang first kiss ng bata ay yung ex ng niya, ex ng nanay niya o boyfriend ng nanay niya. Paano kung di magkatuluyan nga yan? O di someday, yung ex na yun ang nakahalik sa labi niya? Oh, ang bata-bata pa niyan. Oh, 'di ba? So, alam ko, lahat kayo, lahat, si even you, kung sino man mga taong nakapaligid sa bata na ito o involved dito, ay wala namang masamang intensyon. Okay? Pero, dapat lang naman din, na-aware din kayo kung ano ang tama at mali. Okay? Alam ko na mabubuti kayong tao. Alam ko na hindi ninyo intensyon na gawin ito sa bata. Okay? Pero kung walang sisita sa inyo at walang magpapaalala sa inyo kung ano ang tama at mali sa ginagawa ninyo, hindi kayo magbabago. So, sa mga makakapanood nito, pilitin nyo na makarating ito sa mga taong involved dito dahil maling-mali ito. Kahit ikaw na single mother, kung may nanay ka na ginagawa ito sa'yo, hindi mo rin magugustuhan. Ipokrita ka lang pag sinabi mong okay lang sa'yo yung bagay na ito. Okay? Dahil paano kung yung lalaki na yun, hindi mo gusto? O sabihin na natin hindi mo, hindi okay para sa iyo, tas hahalikan ka sa labi ng bata ka, wala ka namang power tumanggi. Oo ka lang, kasi nasabi ng nanay mo. O, di ba? Paano kung paglaki mo, pagtingin mo, pangit pala, o hindi mo pala gusto, pangit pala ugali, nalaman mo, ganyan pala, o dinahalikan ka na nun sa labi, kaano-ano mo ba yun? O, di ba? Hindi mo rin yun gusto, ba't hinahayaan nyo? Masyado kayo nadadala sa emosyon nyo, masyado kayo nadadala sa sitwasyon. Gumising kayo, imulat nyo yung mga mata nyo. Dahil sa totoo lang, yung pagiging single mother, mali na yan. Yung broken family, mali na yan. Alam na natin yung issue. Hindi na natin kailangan pangkalkalin yung kung sinong nakipaghiwalay, anong issue nila. Kasi the fact na ito, ito lang hindi pa nga natin talaga alam kung magkakaayos pa yung dalawang yan. Kasi maraming pang pwedeng mangyari, di ba? Pwedeng next year or this year, biglang magkaayos sila. Pero syempre, may pumipigil na dahil nandiyan sa gitna, di ba? Bagay na, labas na ako dyan. Pero ang ibig sabihin ko nga dito is, ang daming pwedeng mangyari. Okay? So, instead na dagdagan natin, alam mo, medyo mainit kasi ako dito, kaya medyo gigil talaga ako kasi medyo personal sa akin itong bagay na ito dahil ang dami ko nang nakitang ganitong klaseng cases at walang nagsasalita. Di ba? Hanggang umaabot nga sa punto na Raffy Tulfo in action na. Ano bang gusto natin? Umabot pa sa punto na cure na hanapin natin kumpara sa i-prevent natin yung pwedeng mangyari. Mali naman talaga. Di ba? Pero kung mali ako, lalo na sa mga may katungkulan dyan, let me know. Okay, let me know. Mag-comment kayo dyan, let me know kung mali ako. Kung tama pala yan, morally okay pala yan, at wala naman palang child abuse dyan at hindi yan grooming, then let me know. Okay, let me know. Huwag nyo akong, gusto nyo kawain ni Bash, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ito ay para lang sa mga kababaihan at mga kalalakihan, lalo na sa mga kabataan. Dahil yung ganyang klaseng edad, hindi niya pa kaya magdesisyon para sa sarili niya. Okay? Susunod at susunod lang yan. Hindi pa nga natin alam kung talagang okay yan sa kanya o hindi. Okay? Dahil nga, bata pa yan. Wala pa siyang sariling desisyon. Okay? Kaya nga pumapasok sa utak ko yung child abuse at saka yung salitang grooming. Kasi nga hindi niya pa alam kung anong tunay na nangyari. Ano yan? Ginugroom niyo na kumalik sa labi ng kada boyfriend na magkakaroon yung yung nanay niya. Mali yan, di ba? Mismong tatay nga niya, malamang makikringe siya na halikan siya sa labi di ba? May video nga si na halikan sana siya ng tatay niya sa lips nung nasa ibang bansa yata sila. Basta malaki na ba? Hindi pa bata yun malaki na ngayon yata yun. Halikan siya ng tatay niya sa labi. Ang ginawa ni umiwas siya O bakit? Dahil nga baka nakikringe siya, di ba? O alam niya, di ba? Tatay niya pa yun. Paano pa kung hindi niya tatay? O, di ba? Mali yan. Okay? Dahil yun nga, gaya sabi ko kanina sa inyo, maraming pwede mangyari. Hindi mo alam kung saan pwede itong makarating. Hindi ko masasabing gagawin niya. Pero ilayo na natin doon. Hindi naman niya tatay yan. Tandaan nyo, pag hindi magkadugo, madalas yan, mayroon talagang nabubuong mali siya. Okay? Well, wag naman sana na ganun ang mangyari o sabihin natin maging ganun si Ray. Dahil tingin ko mabait naman si Ray. Okay? Though, hindi ko masyado nakikita na hindi ko na mention ito, pero yun lang naman ang gusto kong tutukan dito. O sabihin na natin sitahin ninyo. Okay? Dahil nino-normalize nyo na yung ganito. Lahat ng mga kalalakihan dyan, kayo, kung ma-agree kayo sa ganito, na halikan yung anak ninyo ng ibang lalaki, okay? At kayo mga kababayan, kung agree din kayo,
na ganito dapat ang ginagawa sa mga kababaihan habang bata pa, lalo na kung broken family na o meron ng, di pa nga niya stepdad yan kasi hindi pa nga sila kasal eh, di ba? At kahit na makasal pa sila o kahit na maging forever pa sila, hindi naman sila magkadugo niyan eh, di ba? Pero kung kayo, tingin nyo tama kayo at mali ako, di mag-comment kayo dyan, sabihin nyo sa akin kung ano yung tingin nyo, educate me, baka naman ako yung mali, di ba? Pero nag-react lang talaga ako kasi nakakakilabot na kayo, sobra na kayo, lalo na yung mga single mom. Sobra na kayo. Wala na kayo sa katinuan ninyo. Alam ko na sumusunod lang kayo sa lalaki at sa emosyon ninyo. Dahil ganyan ang female nature. Alam ko yan. Okay? Pero, di ba, kung hindi naman pala kayo gagamit ng utak at laging kayo lang ang biktima at sabihin natin laging lalaki ang may kasalanan ng lahat ng nangyayari at lagi lang kayong sumusunod, then ba't kayo lumalabas? Ba't kayo nagkakaroon pa ng sarili yung desisyon? Lagi naman palang lalaki lang ang mali. Di ba? So, ibig sabihin, may responsibilidad din kayo. May obligasyon din kayo. Di ba? Kumbaga, kayo din, dapat maging accountable din kayo dahil nga, kayo mismo nagdidesisyon kayo sa sarili nyo. Hindi po pwedeng, pag tama ang desisyon nyo, magaling kayo. Pag mali, kami na ang mali. Okay? Pati kayo, dapat alam nyo rin kung hanggang saan lang kayo. Eto, mali na to. Pag pinanood nyo yung full video, makikita nyo kung gaano nakakakilabot to. Yun nga lang, hawakan eh, mali na eh. Yun nga lang, ikandong mali na eh. Diba? Yun nga lang, sabihin na nating tabihan sa kama ay mali na eh. Yung pa kayang hahalikan sa labi, lips yun. Sa Kristyanismo nga, hahalikan lang ang babae sa labi ng asawa niya kapag ka ikakasal na sila. Yung you may kiss the bride. Diba? Pero dito ang tindi. Gabi. Basta, eto, kung may mali ako dito o tama man ako, mag-comment kayo dyan. Okay? Habang maaga pa, ayusin natin ang issue na ito dahil ayoko nang lumaki ito o gayahin pa ng iba. Okay? Kasi pag lumaki ito at ginaya pa ng iba, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Okay? At di rin natin alam kung anong pwede mangyari dito sa bata na ito ngayon. Okay? Wag naman sana. Wag naman sana. Dahil alam ko naman na lahat kayo, lalo na yung mga taong involved dito, ay mga mabubuting tao.